Magandang araw po sa iyo, Sir Kira. Tawagin niyo na lang po ako sa nickname kong Vera. Bagong listener niyo lang po ako. Nakita ko lang po ito sa post ng kapatid ko na nag-share din ng karanasan niya rito. Ewan ko lang po kung nakakatakot ito para sa inyo. Pero sa akin kasi, sobrang natakot ako sa karanasan kong to. Itong ibabahagi kong kwento ay naranasan namin ng mister ko taong 2018. Pero hindi ko na maalala kung anong month. Nagising kami ng mga 2:30 AM para maganda papunta sa karinderya ng lola ko para tumulong sa pagluluto. Habang naghihintay kami ng masasakyan ng mister ko, doon po kasi kami napatapat sa lugar kung saan medyo bihira ang tricycle kasi medyo malayo. Yun na nga po, naghihintay kami ng tricycle. Almost 30 minutes na kaso wala pa ring dumadaan. Kaya naman naisipan namin na maglakad-lakad na lang muna habang naghihintay. Habang naglalakad kami ng mister ko, may napansin akong nakatayo sa may unahan katabi ng poste ng kuryente. Ang itsura ng suot niya yung pangmatanda na yung palda hanggang sa sakong. Tapos yung blouse niya nakatuck-in pa. Tapos ang ipinagtataka ko pa, bakit siya nakapayong? Hindi naman umuulan. Kahit ambon wala. Tapos alam mo yung pakiramdam na alam mong nakatitig lang siya sa amin. Na para bang kakainin ka ng buhay. Kaya yung mga buhok ko sa buo kong katawan talagang nagtindigan lahat. Pati yung kaluluwa ko parang matatanggal sa katawan ko sa sobrang takot. Pagtapat namin sa kanya, doon ko lang napansin na nakalutang siya sa ere. Kaya naman ang ginawa ko, hinata ko na yung mister ko para magmadaling maglakad. Laking pasasalamat ko nung may tricycle na doon sa may unahan lang. Hindi ko po alam kung sino o kung ano yon. Pero grabe yung kaba at takot ko noon. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po kung maisasama ito. Kumusta, Boss Kira? Ang pangalan ko po ay Jeffrey. Pero pwede niyo na po akong tawaging Jeff na lang. Medyo nakakahiya pong ibahagi itong story ko. Dahil high school na po ako nito. Pero naniniwala pa rin ako sa multo. Nung una po ay normal naman po ang lahat. Hanggang sa nabalitaan po ni Mama na nagkasakit po si Lolo. Dahil wala naman pong magbabantay sa kanya, ay nagboluntaryo si Mama na tutulong na magbantay o mag-alaga kay Lolo. Dahil lahat ng kapatid ni Mama ay nasa ibang bansa. Nakatira po kami sa probinsya ng Isabela. At nakatira naman po si Lolo sa Bohol. Kaya malayo po at matatagalan pa si Mama bago makauwi sa amin. Wala na po ang tatay ko. Kaya maiiwan akong mag-isa sa aming tahanan. Umalis ng mga 6:00 ng umaga si Mama. Kaya maaga niya akong ginising para kumain na rin. Nagising ako noon na may 2 peklat at isang sariwa pang sugat sa may palad ko. Nagtataka ako noon kung paano at saan ko nakuha. Pero dahil nagmamadali na si Mama, binaliwala ko na lang yon. Pagkaalis ni Mama, ay dumiretso na rin ako papunta sa eskwelahan. Pero bago ako umalis, ay ginamot ko na muna yung sugat ko. Maaga pa nung nakarating ako sa school. Malapit lang naman kasi yung bahay namin sa school, kaya nilalakad ko lang ito. Pero bago ako pumasok ng paaralan, napansin ko na napakatahimik.
Parang kahit huni ng mga insekto ay wala. Wala rin akong naririnig na tilaok ng manok. Kaya naisip ko, tumambay na lang muna sa may tabing tindahan at hintayin ang ibang mga estudyante na pumasok. Pero habang naglalakad ako nun, napansin ko na parang wala ring tunog yung mga yapak ko. Kinabahan ako nun at biglang natakot. Sinubukan kong magsalita, pero walang tunog. Hanggang sa nakita kong may aninong naglalakad papunta sa akin. Kakaiba yung itsura niya, kaya naman natakot ako. Sinubukan kong tumakbo, pero pagkalingon ko, nasa harapan ko na yung anino. Napalahod ako noon sa takot. Dahan-dahan niyang ipinatong yung palad niya sa noo ko. Maya-maya, Anak gising. Aalis na ako. Ma? Opo, ma. Ay, ano to? Ba't may sugat ako sa kamay? Ito yung karanasan ko sa probinsya. Mga bandang 2018, pumunta kami sa bahay ng lolo ko sa Bicol. Medyo matagal ang biyahe kasi from Bulacan to Bicol ang biyahe namin. Kaming buong pamilya ang pumunta kasama ang tita ko at anak niya. Hapon na nang makarating kami noon. Medyo madilim na. Yung unang pinuntahan namin ay yung dagat na malapit lang sa lugar namin. Nagpicture si ate at yung pinsan ko. Nung mga kinagabihan, sabi ng lola ko, "O kayo, doon na muna kayo matulog sa kwarto sa taas ha, para naman may tao doon kahit papaano." Pumayag naman sila mama at inilagay na nga namin yung mga kwarto doon sa taas. Dalawa yung kwarto. Yung isa dating kwarto ni lola ko. Pero sabi ng lola ko, meron daw babae doon. Kahit daw sa umaga, mararamdaman mo na nandun siya. Kaya naman doon kami sa kabilang kwarto pumwesto. Kumain na kami ng hapunan. Tapos sila papa naman, nag-inuman ng mga pinsan niya. Kasama na sila mama at tita. Yung kuya ko, nasa kusina kasama yung ate at mga pinsan ko. Kasama ko lang yung isang lalaki kong pinsan. 14 siya nun. Ako nasa 9 pa lang ata. Naka-headset siya habang ako naman nagse-cellphone. Maya-maya, bumaba yung pinsan ko. Mag-isa akong naiwan sa kwarto. Maya-maya, naramdaman ko na parang may kumakalabog sa kabilang kwarto. Akala ko yung lola ko lang. Baka ako may kinukuha lang siya. Kaya naman nagpatuloy lang ako sa paglalaro sa cellphone. Nang biglang namatay yung ilaw. Maya-maya sumindi. Hanggang sa nagpatay-sindi na ito. Kinabahan ako nun, kaya naman nagtalokbong ako ng kumot. Ilang saglit lang, biglang may bumulong sa akin. Parang boses ng babae. Medyo malamig ito, kaya dali-dali kong ihinagis yung kumot at tumakbo ng pababa ng bahay. Nung pagbalik nung nakatatanda kong pinsan, tinanong niya ako, "Uy, saan ka punta?" Sinabi ko na lang, "May ipis eh." Hindi ko sinabi sa kanya yung nangyari, baka kasi magkatakutan pa. Nung sumunod na gabi, ganun pa rin. Nagiinuman pa rin sila. Pero si mama natutulog na sa lapag. Parang namalikmata ako nun. Parang may nakita akong isang babae sa may pintuan. Naka-black dress yung babae. Napaisip ako nun. Ito yata yung sinasabi ng lola ko. Kaya naman nagdasal ako ng paulit-ulit
pero parang nakatingin lang sa akin yung babae. Napasigaw na ako nun sa takot kasi parang walang epekto yung pagdarasal ko sa kanya. Nagising si Mama. Tinanong niya kung anong nangyari. Sinabi ko sa kanya na may nakita akong babae. Pero sabi ni Mama, "Naku, huwag mo nang pansinin niyang mga nakikita at nararamdaman mo. Kasi pag pinansin mo sila, lalong nagpapapansin niyang mga yan." Hi Boss Kira, magandang gabi po. Isa po ako sa mga masugid yung tagapakinig sa Spotify. Gusto ko lang pong i-share itong nangyari sa nanay ko noon. Kwento ito sa akin ng lola. 6 na taon pa lang daw po si nanay noon nung utusan niyang bumili ng suka sa tindahan. 45 years na po ang nakakaraan kasi 51 na si Mama ngayon. Hapon daw po ito nangyari. Naaalala din daw po ng nanay ko yung araw na nawala siya. Kwento ng lola, matagal na daw simula nung nautusan niya si nanay na bumili nga ng suka, pero hindi pa rin daw ito bumabalik. Agad na nilang hinanap si nanay. Pati na rin daw si lola ng nanay ko ay nakihanap na rin. Taranta na sila nun, pero hindi nila makita si nanay. Inabot na sila ng gabi at umaga, pero hindi pa rin daw nila makita si nanay. Ang kwento ni nanay, naaalala niya raw na naglalakad siya papalapit sa isang puno. Puno ng akasya sa tapat ng bakuran nila. May matandang babae daw na mahaba ang buhok na tumawag sa kanya. Pagkatapos daw nun, wala na siyang maalala. Sabi ng lola ko, 3 araw daw ang lumipas. Doon pa lang nila nakita si nanay. Paikot-ikot lang daw ito sa may puno ng akasya sa bakuran nila. Sabi ni nanay sa akin, wala siyang matandaan nun. Basta ang naaalala niya lang ay nung nakita na siya nila lola. Malaking palaisipan din sa kanila kung saan napunta si nanay at kung sino yung matandang babae na sinasabi ng nanay ko. Pinutol na daw po ni lolo yung puno na yon. Lumipas ang ilang buwan, namatay din ito. Yun lamang po, Boss Kira. More power po sa inyo. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula. Pero nag-start po akong makakita ng mga hindi normal sa paningin ng tao. Lahat ng mga encounters ko ay laging mabilisan lang. Bakit? Dahil sinasadya kong putulin talaga ang anumang nakikita ko o nararamdaman. Hindi po kasi siya nakakatuwa sa pakiramdam, sa totoo lang. As early as 6 years old, hindi ko pa man alam kung ano mismo yung nakikita ko. Alam ko nang hindi ito normal. Dahil doon, natatakot po talaga ako. Bisperas ng Pasko. Madaling araw yon at maaga kaming nakatulog ng kapatid ko. Nagising ako dahil nauuhaw ako. Para makadaan po papuntang pintuan, madadaanan ko yung papag o foam ng lola ko. Ayaw kasi niya nun sa kama matulog. Naglalatag lang siya ng banig at foam. Dahil kita kong nakahiga siya pabalandra sa daan at nakatalikod sa akin, lumuhod ako sa foam para makapa ko siya at para hindi ko siya masagi at matapakan habang tinatawag ko siya. Lola, padaan lang po ah. Lalabas po ako. Iinom lang po ako ng tubig. Paulit-ulit kong sinasabi yon habang patuloy ko siyang kinakapa. Naglalakad ako ng paluhod sa pag-iingat kung huwag siyang masagi.
Malinaw na nakita kong nakatalikod siya sa akin at nakahiga lang ng walang kibo. Nang mapansin kong halos nasa kalagitnaan na ako ng foam, ay wala pa rin akong makapang katawan kahit nakikita ko naman siya. Laking gulat ko nang marinig ko yung malakas na tawanan sa labas, sa may kusina. Nakilala ko yung mga boses nilang lahat at isa ron yung boses ng lola ko. Tama po, yung isa sa pinakamalakas na tawa ron ay yung kay lola. Napatayo ako bigla nun, sabay takbo. Hindi ko na nagawang lumingon pa sa papag ng lola ko. Umiiyak akong lumabas at agad na ikinuwento sa kanila yung nangyari. Nagulat silang lahat. Hindi nila alam kung anong sasabihin sa akin. At yun na po ang simula ng mga kakaiba kong nararamdaman at nakikita. Doon ko na rin po nalaman na bukas po pala ang third eye ko. Second encounter. Bakasyon nun. 10 o 11 years old lang ako. Ipapakilala ko na po dito yung kauna-unahang tao na naniwala sa mga nakikita ko. Si Nanay Nida. Siya po yung nagsilbing pangalawang nanay naming magkakapatid nun. 6 years old ako nung dumating siya sa amin. Newborn naman ang kapatid ko nun. Masaya lang nun kasi alagang-alaga talaga kami ni Nanay Nida. Simula sa masasarap at masusustansyang pagkain hanggang sa pag-iingat sa amin na hindi matuyuan ng pawis sa likod. Matik agad yun kay Nanay Nida. Sumusunod kami sa kanya hanggang sa nagkaisip kami na natili siya sa amin. Isang araw, bakasyon ngayon. Sabi ko kay Nanay Nida, magja-jogging kami ng mga kababata ko ng maaga, 4 a.m. Sana kako pagbalik namin, may breakfast na. Kasi siguradong hindi pa rin nag-aalmusal yung mga yon. Matik na yon kay Nanay Nida. Bago ko umalis, handa na yung sapin ko sa likod. Nakapantulog lang kasi ako nun. Nakailang ikot na kami sa street nang mapansin namin yung abandonadong bahay na hindi naman kalayuan sa amin. Hilera lang to ng mismong bahay namin. May ilaw naman siya. Warm light pa nga yung ilaw. Siguro ko nasa mga 5 or 6 a.m. na nun dahil paliwanag na yung langit. Pero yun pa lang yung tanging bahay na may ilaw nung mga sandali na yon. Sa pagtataka namin, nilapitan namin ng bahagya yung abandonadong bahay na yon. At talagang may ilaw siya. Illuminated ng warm light yung loob ng bahay. Sa kaba namin, napatakbo kami pa uwi. Humahangos pa kami nung dumating kami sa bahay. Pagdating naman namin, nakahain na yung breakfast. Kaya diretso kain na kami habang pinagkukwentuhan namin yung nangyari. Ganon kami kaapektado dahil lagi kaming nagbabike paghapon hanggang gabi. Pero walang pwedeng maging tao doon dahil nga may mga baging na yung labas at loob ng bahay. Pati yung pinto at bintana may mga lumot-lumot na rin. May mga nagsisigapang na rin na baging at damo. Kaya hindi namin mawari kung papaanong nagkaroon ng ilaw doon. Pero simula nun, hindi na kami dumaan sa bahay na yon. At sa pagkakaalala ko talaga, walang lumipat o tumira sa bahay na yon. Hanggang sa lumaki at umalis na lang kami sa lugar na yon. Hello po, Boss Kira. Kumusta? Ako po si Pes, tubong Iloilo. Pero dito na po ako ngayon sa Virginia, USA nakatira, kasama ang pamilya ko.
First time ko mag-share ng kwento. At ang kwento ko pong ito ay galing sa asawa ng lolo ko na kapatid ng lola ko. At nangyari po ito taong 1995. Tubong Nueva Valencia, Guimaras po sila. Hindi ko na lang po sasabihin yung mismong barangay para sa privacy ng lahat. Siya po ay kapitan ng isang barko at yung asawa niya ay nagtatrabaho sa kumbento dati. 100% relihiyosa. Si Lolo, madalas pumunta sa mga sugalan tuwing uuwi siya galing sa biyahe, lalo na kung may lamay. Nung panahong iyon, hindi pa abot ng kuryente ang karamihan ng lugar nila. At tanging gasera at flashlight lamang ang gamit ng mga tao bilang liwanag. Rough road pa nga ang mga daan noon. Sa kabilang barangay, kung saan nakatira yung lolo ko, may kilalang balagatan. Nasa dulo po ito ng tulay na mayroong dalawang malalaking mangga sa kanan at kaliwa. Sa sobrang laki at kapal ng puno na ito, halos natatabunan na nito ang itaas ng kalsada. Ang balagatan po, Bosquira, ay lugar kung saan maraming mga elemento ang nagpapakita, lalo na pagkagat ng dilim. May taong pugot ang ulo, kapre, malaking aso, kabaong na lumulutang, at white lady. Yan po ang madalas na magpakita doon sa mga natsetsyempong umuuwi ng 10 oras ng gabi. Isang araw, inanyayahan sila lolo at asawa niya na dumalo sa lamay ng kakilala nila na 2 barangay pa ang layo mula sa lugar nila at madadaanan nila yung tinatawag ng balagatan. Sa panahong ito, high school na ang mga anak nila kaya pwede na nilang iwan na lang sa bahay at silang 2 ang pumunta. Umalis sila ng 5 p.m. Palubog na ang araw nun. Siyempre lamay, may sugal at inom. Pero konti lang uminom si lolo kasi single lang na motor yung dala nilang mag-asawa. Pasado 1:00 na ng umaga sila umuwi nun. Madilim yung dinadaanan nila. And again, walang street lights. Kasi nga hindi pa abot ng kuryente ang lugar nila at ang mga karatig barangay nung mga panahon na yon. Nung nasa balagatan na sila, yung asawa ng lolo ko, narinig niya na parang may sumasabay ng takbo sa may likod nila. At nang lingunin niya ito, ay nakita niyang isa itong malaking aso. Kasing laki raw ng kalabaw at pulang-pula yung mga mata na parang nagbabaga at naglalaway pa raw ito. Nagtaka yung lolo ko na habang nagmamaneho siya ng motor, bakit daw siksik ng siksik yung asawa niya sa kanya. Kaya naman tinanong niya na ito. At doon nga ay sinabi sa kanya ng asawa niya na may malaking aso nga sa likuran na nakikisabay. Nung una ay hindi pa raw naniniwala yung lolo ko kasi masyadong relihiyosa yung asawa niya. Kaya naman tinignan niya ito sa side mirror at doon nga niya nakita ang malaki at nakakatakot na aso. Yung lolo ko, medyo nakainom yun, kaya pabirong nagsalita pa ito. "Abyan, kami lang ito. Magkakilala tayo. Nakikidaan lang kami." Pagkasabi daw noon ng lolo ko, bigla daw napahinto yung aso at hindi na sila hinabol hanggang sa nakauwi na sila. Hindi sila makapaniwala nun sa nasaksihan ng gabing yon. Sa ngayon po ay may kuryente na ang karamihan at maayos na rin po ang mga daan sa lugar nila. Marami na rin pong street lights. Kaya nga siguro natigil na rin yung mga pagpapakita sa balagatan. Pasensya na po kung medyo magulo yung pagkakakwento ko. Kayo na po sanang bahalang mag-ayos. Marami pa po akong kwentong galing sa mga karanasan ng mga matatanda na ibabahagi ko po sa susunod. God bless po
Ingat po tayo palagi.